po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Nards at nais ko lang rin po ibahagi itong personal kong karanasan. Isang matinding karanasan ng buhay ko na noong una, kahit ako mismo ay hirap na paniwala ang naganap talaga at aking naranasan ang lahat. Pangyayaring nagmulat sa aking isipan sa mundo ng kababalagan at di pangkaraniwang mga nilalang. Ang taon ay 1997, buwan po ng Disyembre. Matapos ang mahirap at matyagang pagtatrabaho sa pagtatayong subdivision sa Antipolo, ay naisipan namin ang dalawa kong pinsan na Chewin na magbakasyon na muna sa aming probinsya upang doon magdaos ng bagong taon. Naroon din kasi ang pamilya ng Chewin namin, kung kaya kinakailangan din talaga niyang umuwi. At ikakasal na rin noon yung kuya ng pinsan ko at pagkatapos ay siya naman. Kaya kailangan na rin niyang umuwi para mag-asikaso ng mga kinakailangang dokumento para sa pagpapakasal. Yun ang una kong trabaho. Pansamantala akong tumigil noon sa kolehiyo. At nangyayain ako ng dalawa kong pinsan na sina Kuya Rod at Dex ay sumama ako sa kanila upang magtrabaho. Doon ko naranasan kung gaano kahirap ang magtrabaho. Palibasa ay hindi ako sanay, kung kaya nanibago po talaga ako. Idagdag pa na nakakatikim lang po kami ng masarap na pagkain sa tuwing uuwi kami sa bahay tuwing araw ng Sabado. Stay in kasi kami doon sa site ng construction. Bali may barracks ang bawat grupo. Doon ko rin naranasan makisalamuha sa iba't ibang ugali ng mga tao. At yun na nga, makaraan ng ilang buwang pagtatrabaho, nang sumapit ang buwan ng Disyembre, ay naisipan kong sumama sa kanila pauwi ng probinsya. Hindi naman iyon ang unang pagkakataon na makararating ako sa probinsya ng mother ko. Maraming beses na rin ako nakapagbakasyon doon noong bata pa ako, kung kaya kilala ko na halos lahat ng malalapit naming mga kamag-anak doon. At marami na rin akong nalalaman tungkol sa mga kwento ng kababalagan at aswang doon sa kanilang lugar. Nang magpaalam ako sa nanay ko, ay kaagad din naman itong pumayag, dahil kasama naman ang nakababata niyang kapatid na Chewin ko. At doon din ako sa bahay nila mamamalagi habang naroon ako sa probinsya. At dahil ikakasal din ng mga panahon iyon ang pinsang kong si Dex at kuya niya, kung kaya pumayag kaagad si nanay, dahil ako ang napiling best man sa kasal nilang dalawa. Tandang-tanda ko na December 24 nang kami ay umalis noon at sumakay ng barko. Ang daming pasahero, nagsisiksikan sa dami ng mga uuwi upang magbakasyon. Kahit nga ang pagkuha pa lamang ng tiket ay napakahirap na. Kaya natatandaan ko pa noon na marami sa mga kababayan natin na nasa pier ang nagsasamantala. Inuubos nila ng bili ang mga tiket at pagkatapos ay ibibenta ng mas mahal sa mga pasahirong uuwi. Isa sa mga madumi at di kaaya-ayang gawain at racket nila noon sa pier. Hindi pa maayos at maganda ang pier noon ng Batangas, at nagkalat pa ang mga masasamang tao na gumagawa ng di ka nais-nais at nang dadaya sa mga pasahero. At kasama kami ng mga pinsan at Chewin ko ang napilitang bumili ng mas mahal na presyo ng ticket sa kagustuhan namin makauwi at hindi maiwan ang barko. Overloaded ng pasahero sa sobrang dami talaga ng mga uuwi. Natatandaan ko pang napilitan kaming bumili ng karton ng sigarilyo noon para lang may mahigaan pagkat wala ng available na teras. 50 pesos ang isang karton. Bumili na lang rin kami ng inihaw na hita ng manok na nakatuog sa steak bilang ulam namin para sa hapunan. Bumili din kami ng mga nilagang itlog
na inalala ko doon bilang pang-suporta. Buti na nga lang at wala ko gaanong dala noong mga panahon ngayon. Kung hindi, ay sigurado talagang nahirapan ako. Mga bandang 4:00 pasado nang ibinigay ng hudyat para umakyat ng mga pasahero sa barko. At dahil nga sa dami ng mga pasahero uuwi, ay nagsisiksikan talaga at masahol pa sa usad pagong ang aming pag-abante. Maya-maya ay napansin ko ang isang babae na nasa aking harapan. Nang mapasulyap ako sa kanya ay napuna ko kaagad ang mahaba at tuwid na tuwid niyang buhok at maganda rin ang hubog ng kanyang pangangatawan. Kung kaya mapapansin mo talaga isang bagay na hindi mo talaga mapapalampas. Pero bukod sa maganda niyang pangangatawan ay napansin ko rin na tila ba nahihirapan siya sa kanyang mga dala. Kung kaya nagmagandang loob ako na magpresenta upang tulungan siya. Pero hindi ako umimik. Basta hinawakan ko lang ang kanyang dala. Kung kaya medyo nagulat pa siya. Pero nginitian ko siya nang mapatingin siya sa akin at nabasa kaagad niya sa reaksyon ng aking mukha na nais ko lang naman siyang tulungan. Kung kaya gumanti din siya ng ngiti sa akin at bumitiw na siya sa pagkakahawak sa kanyang dala at hinayaan niyang ako na magdala noon para sa kanya. Dinampot ko na rin pati yung isang malaking lata ng biskwit na dinadala niya. Maya-maya ay narinig kong mahina ngunit malamyos niyang tinig na nagsabing salamat. Kumindat lang ako sa kanya na sinasabing iyon ay walang anuman. Naramdaman ko namang bigla yung ginawang pagsiko sa akin ng isa kong pinsan at kanya akong tinutokso. Pero mukhang napasubo pa yata ako. Hindi ko alam at wala talaga akong kaidi-ideya kung anong laman nung binibitbit ko pagkat napakabigat. Parang gusto ko tuloy magsisi sa ginawa kong pagpipresenta para lang makapagpa-pogi point sa kanya. Pero okay lang rin naisip ko dahil lang humarap at tumingin siya sa akin. Nang magulat siya, nang hawakan ko yung dala niya, ay doon ko na lamang hindi lang palang hubog ng katawan niyang maganda, kundi pati na rin ang malahugis puso at maamo niya mukha. Kung aking ang iisipin ay para bang nag-aagaw ang kagandahan ni Marian Rivera at Sanya Lopez sa kanyang aura. Halos may kalahating oras bago kami unang nakatungtong sa indamyo na bahagi ng barko. Pawisan na ako noong mga oras na iyon. Dahil sa tindi ng init, bunga ng siksikang pila ng mga tao. At dahil sa hindi ko maigalaw ng maayos ang aking mga kamay, kung kaya tanging balikat ko na lang ang aking ginagamit para punasan ang tumutulo kong pawis. Hanggang sa nakapasok na rin kami sa barko. Ngunit nang mapatingala ako, ay napabuntong hininga na lamang ako nang makita ko naman ang mahabang hagdan paakyat sa itaas kung saan dapat manatili ang mga pasahero. Nangangalay na ang aking mga braso. Pero sa tuwing lumilingon siya na sinusulyapan ako at nakikita ko maganda at maamo niya mukha, ay napapalitan ng pagod ko ng saya at para bang tagliang napapawi yung hirap at pagod na aking nararamdaman. Ilang minuto pa ang itinagal bago kami tuluyan nakaakyat sa itaas ng barko. Humanap na lang kami ng pwede naming mapwestuhan dahil wala nang number yung mga ticket namin para sa teras. Tumabi na lang rin sa amin yung babae dahil ganun din yung ticket niya. Tulad sa amin ay wala ring numero para sa higaan. Pagkalapag ng aming mga dala ay muli siya nagpasalamat sa akin at panay ang pambubuska sa akin ng mga pinsang ko nang mapasulyap ako sa kanila. Kaya sinenyasan ko sila
na tumahimik lang. Hindi muna ako naupo. Sa halip ay nanatili lang ako nakatayo sa gilid ng barko, at ganon din naman yung babae. Nagpakilala ako sa kanya at sinabi ang aking pangalan. Matipid siyang umiti at nagpakilala rin. Becca ang sabi niya. Palayaw daw niya iyon pagkat Rebecca ang tunay niyang pangalan. Nang ipatong niya ang kanyang mga braso doon sa pasamano, ay hindi nakaligtas sa aking paningin yung mahabang pilat na naroon. At napansin niya ang pagkakatitig ko doon, kung kaya mabilis niyang inalis na tila ba siya ay nahiya. Sabay sabi na dahil daw iyon sa kanyang kalikutan ng bata. Nahulog daw siya sa puno at sumabit iyon sa matulis na sanga, kung kaya nasugat at kalaunan ay naging peklat. Sa pagkukwentuhan namin ay nalaman ko na doon pala siya ipinanganak at lumaki sa probinsya. Pero kasalukuyan daw siya nagtatrabaho noon sa Maynila. Nangangamuhan daw siya. Nagbabantay siya ng bata. Nagpaalam lang daw siya sa kanyang amo dahil nais niya magdaos din ng Pasko at bagong taon na kasama ang kanyang pamilya. Sabay na alala ko na sa dagat na pala kami aabutan ng bisperas ng Pasko. At nang banggitin ko yun sa kanya, ay naangiti rin siya at sinabing ayos lang daw dahil kinabukasan naman ay Pasko pa rin at may pagkakataon pa silang magdaos ng kanilang mag-anak na magkakasama. Nalaman ko rin na lubang mas malayo yung lugar nila kaysa sa amin. Mas malayong pupuntahan niya kumpara sa amin ng mga pinsang ko. Maya-maya pa ay narinig na namin yung paalala at babala ng opisyal ng barko. Pinapababa na ang mga naghatid at hindi kasama sa biyahe. Ganon din yung mga nagtitinda ng kung ano-ano. Iminungkahi ng tsuwi namin na kumain na raw kami ng hapunan maya-maya nang upang sa ganon ay pwede na kaming magpahinga o di kaya ay mamasyal sa itaas ng barko. Pero alam kong may binabalak sila. Sigurado ako na balak nilang uminom, kung kaya nagyayaya na kumain ng hapunan ng maaga. Ilang sandali pa ay tumunog na ang maingay na makina ng barko. Ibinigay na rin ang udyat ng pag-alis nito. Nakita kong inilabas na ng tsuwi namin yung baon nitong kanin at yung inihaw na manok, pati na rin yung mga nilagang itlog na aming binili sa pier. At nagiya na nga itong kumain. Kaya naupo na kami at pumwesto. Niyaya na rin namin si Becca na sumabay. At nagpaunlak naman ito at naupo sa tabi ko. Inilabas na rin niya yung kanyang baon. Inalok niya rin kami ng ulam niya na adobong manok at kanya na iyong inilagay sa gitna. Kaya itinabi na rin namin doon yung mga ulam namin at sabay-sabay na kaming kumain. Matapos namin kumain ay nagkayayang kami magpipinsan na umakyat sa pinakaitaas ng barko upang doon manigarilyo. Niyaya ko si Becca at sumama naman ito. Pagdating namin sa itaas, naupo kami ni Becca sa mahabang upuan na naroon at muling nagkwentuhan. Maya-maya ay nagpaalam na rin yung dalawa kong pinsan matapos na maubos ang kanilang mga sigarilyo. Yayayain na raw nilang uminom ang tsuwi namin. Sinabi ko naman na susunod na lang ako. Sinubukan kong tanungin si Becca ng mga personal na tanong, pero nagpaalam man muna ako kung okay lang ba yun. At pumayag naman siya. Nalaman ko na kahit minsan ay hindi pa pala ito nagkaroon ng boyfriend. Kaya biniro ko siya at sinabihan na baka masyado siyang pihikan. Natawa siya at sinabing hindi naman. Wala lang daw talagang magkamali. Pero sinabi kong pareho pala kami dahil tulad niya
ay hindi pa rin ako nakaranas na magkaroon ng karelasyon. Medyo nagulat pa nga siya at hindi makapaniwala. Inalok niya akong pumunta at mamasyal sa kanila pag may oras daw ako. Hindi na muna ako nangako pero sinabi kong susubukan ko. Natuwa naman siya. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko yung ideya niyang iyon dahil nais ko pa siyang makilala ng gusto. Nangiti siya. Maya-maya, napansin kong bigla siya napahawak sa magkabila niyang balikat at nilamig. Kaya hinubad ko yung suot kong jacket at ipinaalot ko sa kanya. Nagpasalamat siya pero ako naman ang biglang gininaw. Kung kaya natawa siya at tinalok ako na magsalo kami doon sa jacket. Tinanong ko siya kung okay lang bang talaga. Sumagot siya at sinabing oo naman, ayos lang daw. At dahil sa mahirap yung posisyon namin sa paghahati doon sa jacket, kung kaya inilagay ko na yung isa kong kamay sa kanyang likuran at akin siyang inakbayan. Naramdaman kong ihinilig naman niya yung kanyang ulo sa aking dibdib. Kung kaya mas lalo kong naamoy yung kanyang bango at nahalikan ko yung kanyang ulo. Naramdaman ko rin na hinawak niya yung isa niyang kamay sa kamay ko na nakasalikop ang mga daliri. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Para yung isang mahika. Bigla din ako nag-init. Kung kanina ay nilalamig ako, ng mga oras na yun naman ay para kung nasa harapan ng lutuan. Bigla ring bumilis yung pagtibok ng aking puso. Para na itong kumakalabog. Bigla ko narinig ang boses niya at tinanong ako kung bakit daw bigla akong natahimik. Bakit raw hindi na ako nagsasalita? Nautal akong sumagot at sinabing hindi ko kasi maipaliwanag yung pakiramdam. Kakaiba kasi yung saya na nararamdaman ko, sabi ko sa kanya. Bigla akong narinig na sinabi niyang ako rin. Masaya ako, sabi niya sa akin. Para akong itinuyan sa alapaap ng aking marinig ang kanyang mga sinabi. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko yung sinasabi nilang pag-ibig. Pero nagdalawang isip din ako. Napaisip ako kung pag-ibig nga ba talaga yon. Bigla akong naramdaman na mas sumigpit pa ang pagkakahawak niya sa aking kamay. Kung kaya gumanti ako at tinigpitan ko rin ang pagkakahawak sa kanya. Nang bigla siyang lumingon at humarap sa akin, nagulat ako. Nagtama yung aming mga mata. Kapwa nangungusap ang aming mga paningin. Pero hindi naman sigurado kung ano yung nais naming sabihin. Basta magkahalong kabad saya ang nararamdaman ko noong mga oras na iyon. Kasi ang nag-uumapaw na noon ko pa lamang naranasan sa buong buhay ko. Ilang sandali pa kaming nagkatitigan. Tahimik lang kaming pareho. Walang namamagitang salita sa amin. Hanggang sa dahan-dahan na naglapit ang aming mga labi. Dumampi ang aking labi sa kanya. At naramdaman ko kaagad ang lambot noon. At sa unang pagkakataon ay noon pa lamang ako nakahalik ng isang babae. Iyon ang aking unang halik. Ang halik ko kay Becca. Siya ang kauna-unahang nahalikan ko. Kung kaya hindi ko iyon malilimutan. Lalong-lalo na yung mismong sandali na iyon nang maglapat ang aming mga labi. At makailang beses naming inulit iyon. Mas matagal at mas mariin. Pati ng pagkakayakap namin sa isa't isa. Hanggang sa narinig kong bigla yung boses ng pinsan kong si Dex. Kung kaya mabilis kami nagbitaw. Kanina pa raw nila ako iniintay at ipinapatawag na raw ako ng tsuy namin. Pero nang tatayo na ako ay napansin ko ang isang babae na nasa di kalayuan mula sa amin na nakatayo
at nakatitig ito ng masama sa amin ng pinsang ko. Pero binaliwala ko at akin na rin niyaya si Becca na bumaba. Inabot niya ang aking kamay at magkakasama na kaming bumaba papunta doon sa aming pwesto. Panay ang sulyap sa akin ni Dex at tila nambubuska. Panay ang ngiti nito at iiling-iling pa. Tumingin ako kay Becca at nakita kong nakangiti lang rin ito. Maya-maya ay ibinaling nitong kanyang pansin kay Dex at sinabihan niya ito na naiinggit lang. Biglang natigilan si Dex at hindi talaga nakaimik. Natulala ito pagkat hindi niya talaga inaasahan na sasabihin yun ni Becca sa kanya. Kahit nga kami ay nagulat din. Pero natawa kami dahil sa naging reaksyon ng pagmumukha ni Dex, lalo na nang bigla ay yung namula sa pagkapahiya. Napayuko na lang si Dex at ang pait ng kanyang pagkakangiti. Iyan kasi mahilig kang manguna, sabi naman ng tsuhin namin sa kanya. At inabutan na ako nito ng isang malamig na pirinkan. Inalok din niya si Becca pero tumanggi ito at sinabing hindi siya umiinom noon. Pero kung tuba daw ay baka pagbigay niya pa si Uncle, lalo na raw kung bagong kuha at matamis yung tuba. Hayaan mo, pag makapunta ka sa amin, paghahandaan kita ng matamis na tuba. Tugon naman ito kay Becca. At sinabi niyang mas maganda kung makakapunta siya sa kasal mismo ni Dex at ng kuya nito. Sa katapusan kasi ng buwan ay kasalan ng kuya ni Dex noong mga panahon iyon. At si Dex naman sa susunod na buwan sa pagpapanibago at pagsisimula ng taon. Tumangulang naman si Becca nang hindi makontento si Uncle sa tugon nito ay kanya itong kinulit na pumayag at magpunta. Pero sinabi nito na kanyang susubukan. Kung kaya bigla akong humirit at sinabihan ko siya na walang originality. At natawa siyang bigla dahil sa nagkakaintindihan kami. Dahil iyon din ang naging tugon ko sa kanyang paanyaya na pumunta ako sa kanila. Nagpatuloy at tumagal din ang aming pag-iinuman. Kahit hindi maaliwalas at komportable ang aming biyahe dahil nga sa dami ng mga pasahero, ay nagawa pa rin naman naming maging masaya. Nagpalitan kami ng mga nakakatawang kwento hanggang sa mauwi sa mga kababalagan at katatakutan. Kung kaya hindi kami nainip sa buo naming biyahe, ang totoo ay parang napakabilis ng oras at hindi namin namalayan na lumipas na pala ang mahigit 10 oras na biyahe namin sa dagat at narating na namin ang pier ng aming probinsya. Nagsalita na ang opisyal ng barko upang i-anunsyo yung aming pagdaong sa pantalan. Bigla ako nakaramdam ng lungkot dahil magkakahiwalay na kami ni Becca. Niyaya ko siyang sumama na lang muna sa amin pero tumanggi ito dahil inaasahan daw sa kanila, lalo na ng kanyang mga magulang, ang pagdating niya nung araw na yon. Gumanti siya at ako naman ang sinabihan na sumama sa kanya sa kanila. Pero hindi rin maaari pagkat kailangan ko magpakita muna kay Lola dahil alam din nitong darating ako nung araw na yon. Kung kaya nagkasundo na lamang kami ni Becca na magkita sa petsa at oras na aming itinakda. Napagdesisyon na naming magkita sa plaza sa bayan na pinagigitnaan ng mga bayan na aming pupuntahan. At ng oras na para bumaba ng barko, kung gaano kahirap ang ginawa namin pag-akyat, ay ganon din kahirap ang naranasan namin pagbaba. Tinulungan ko siyang muli sa kanyang mga dala at inihatid hanggang sa makasakay siya at nagpaalam na kami sa isa't isa. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan
ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.